May kasabihan, ang pusa ay may siyam na buhay. Hindi ko po alam kung saan ang galing ang kasabihan na yan at bakit nasabing siyam ang buhay ng pusa. Namamatay tapos nabubuhay, namamatay tapos nabubuhay ulit, siyam na pagkamatay at siyam na pagkabuhay. Ako po si Daddy Rick Cervantes ng Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso. Mula po dito sa Legazpi City, Philippines, aking pong kinukumusta ang lahat ng mga taga-subaybay at mga taga-pakinig, lalong-lalo na ang mga OFWs ng buong mundo. Mahilig po sa hayop ang tatay ko. Dahil lumaki po siya sa bukid, ang hayop ay kasama nila araw-araw. At meron po silang kalabaw, baka, kambing, mga manok, pato, baboy, at aso. Hindi po nawawala, meron din po silang pusa. Inabutan ko rin ang aking pong lola na kung saan doon lumaki ang tatay ko. Nasaksihan ko na maraming hayop silang alaga sa kanilang bukid. Minsan na rin po ako nakasakay sa kalabaw. Tuwang-tuwa ako dahil ang sarap po ng pakiramdam ng nakasakay sa likod ng kalabaw. Nakatutuwa habang pinapanood ko rin ang pagpapatuka ng mga manok at pato tuwing umaga at ang pag-inom ng gatas sa mga o galing po sa mga kambing. Ito po ang isa sa aking mga karanasan na hindi ko po malilimutan. Ang makita at makasama ang mga alagang hayop ng aking pong lola. Tandang-tanda ko po, meron kaming alagang aso sa bahay. Sabi nga ng nanay ko, dog is the best friend of man. Ang dami ko pong narinig na mga kwento at nabasang libro tungkol sa mga aso. At nabasa ko pa rin na ang aso at ang pusa ay magkaaway. Palagi pong talo ang pusa dahil ang pusa ay maliit. Palagi siyang hinahabol ng aso. Akin din pong napansin na pag nasusukol ang pusa, ito ay lumalaban kahit siya po ay maliit. Wala pa po akong nasaksihan na napatay ang aso na pusa. Umaalis na lang po ang aso at iniiwan ang pusa sapagkat ayaw niyang makalmot ng matatalas na kuko ng pusa. Nang lumipat kami sa Legazpi City noong 1963, meron po akong napansin sa ilang kapitbahay namin na napakarami nilang alagang pusa. Isa sa mga anak ng aming kapitbahay, meron pong daladalang pusa at niniyaya niya ako dahil itatapon daw po niya ang pusa kasi naiinis na ang nanay niya sa dami ng pusa nila sa bahay. Ngunit kinabukasan, narinig ko na yung nanay niya ng aking kaibigan ay nag-iingay at pinapagalitan ang friend ko. Dahil bakit daw nasa bahay pa rin nila ang pusa na pinapatapon sa kanya? Sagot ng friend ko, tinapon na daw niya ito at kasama nga ako nang itapon yun. Hindi niya alam kung paano nakabalik ang pusa. Nakapagtataga pero totoo po yun. Nakauwi ang pusa na mag-isa. Sabi nga ng nanay ko, ang pusa, mahal niya ang kanyang tinitirhan. Sapagkat dito siya nabubuhay na kahit itapon mo ang pusa, babalik at babalik pa rin siya sa kanyang nakagisnan na tirahan. Ngunit kung ang pusa
ay walang pagkain sa kanyang tirahan, ay kusa itong aalis at maghahanap ng bagong tirahan. Kaya kahit lumipat kayo ng tirahan, mapapansin ninyo na ang pusa ay magpapaiwan o kaya babalik sa dating tirahan ninyo. Sabi nga, there is no place like home. Dagdag pa po ng nanay ko, iba ang aso. Mas mahalaga sa kanya ang amo kaysa tirahan. Kaya kahit saan mo mang dalhin ang aso, sumasama po ito. Hindi siya namimili ng tirahan. Siya ay namimili ng pagsisilbihan. Ngunit ang pusa, kung saan siya nabubuhay, doon siya mananatili. Dahil po sa dami ng mga pusa ng aming kapitbahay, pinaglalaruan namin ito. Minsan, binabalibag namin, pero nakatayo pa rin ito pag bumabagsak. Gaano man kataas ang kanyang babagsakan, hindi po siya nasasaktan at hindi rin kayang patayin kahit ilang beses mo siyang itapon o kaya ihulog man sa mataas na lugar. Ito marahil kaya sinasabi siyam ang buhay ng pusa sapagkat kahit ilang beses mo siyang itapon, hindi po ito namamatay. Alam natin, isa lang ang buhay ng pusa. Kaya kapag ito'y namatay, hindi na ito mabubuhay. He only lived once. Ganon din po tayong mga tao. Anuman ang ating kalagayan sa ngayon, mayaman man o mahirap, matalino man o hindi matalino, gwapo man o hindi gwapo, maganda man o kahit sexy ka man, kapag tayo ay namatay, hindi na po tayo mabubuhay. We only live once. Ang ating pong katawang lupa ay meron isang pangako lamang at yun ang kamatayan. Kapag namatay po tayo, wala na tayong magagawa at tapos na rin ang lahat para sa atin. At kung may buhay man na darating, ito ay ang buhay sa kabilang dimensyon. Buhay ng ating espiritu, ngunit hindi ng ating katawang lupa. Ano ang ibig pong ipahiwatig ko sa inyong mga dires? Hindi po tayo aso. Ang aso, pag nagugutom, ay hindi ninyo, at kapag hindi nyo pinakain, kahit ikaw ang amo, ikaw ay kakagatin. At hindi rin po tayo pusa, na pag walang pagkain ay lalayas para mabuhay. Ang tao po ay may isip, nakakagawa siya ng paraan para mabuhay na hindi niya kailangang manakit ng kapwa o manglamang sa ibang tao para mabuhay. Hindi siya mag-aal sa balutan para maghanap ng bagong tirahan at iwanan ang mga mahal sa buhay. Sapagat ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang o sa mga material na bagay. Hanggat naaalala ng tao na siya ay hindi tulad sa mga hayop, gagawin niya ang makataong paraan ng pamumuhay. Hindi niya gagayahin ang asal-aso na siya ay tatahol kapag may ibang tao sa bahay. Hindi siya mangangagat kapag may dayuhang lalapit sa kanya at hindi siya papayag na lalagyan ng tali sa liig at sunod-sunuran kung saan siya dadalhin ng amo. At lalong hindi niya gagayahin ang asal pusa na makikipaghabulan sa mga aso para lamang maligtas sa kapahamakan
at mas lalong hindi niya iisipin na ang lugar na tinitirhan niya, na kung nasaan man siya, na nandoon lamang mayroong pagkain at labas sa lugar na yon ay wala ng pagkain. At hindi siya mabubuhay na hiwalay sa kinagisnan na lugar. Mamanhin mga dires, ngunit ilan sa atin ang nag-uugaling aso at pusa? Ilan sa atin ang nagsisimula na mag-ugaling aso at pusa? Hanggang kailan natin aalagaan ang ugaling pusa at aso sa ating mga puso? Hanggang kailan natin pananatilihin na ang kaisipan na kailangan natin ng amo? Kailangan natin panghawakan na kung saan tayo nabubuhay, dun lang tayo mananatili. Hanggang kailan natin matatanggap na kaya nating mabuhay sa sarili nating pagsisikap? At kailan natin makikita na malawak ang lugar na maari nating pagkunan ng ikabubuhay? Kailan natin iiwan ang mga bagay na nag-alipin sa atin para po tayo ay maghirap? Hindi plano ng Diyos na tayo na mga Pilipino ay maghirap, bagkus kanyang ipinangako na tayo ay pagpapalain. Hanggang kailan tayo maniniwala na ang lahing Pinoy ay pinagpala? Hanggang sa muli, ito po si Daddy Rick Cervantes ng Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat po. Kasiyahan nawa tayo ng Panginoon. Diyos mabalos sa indogabos. Salamaton.